Humarap na rin po sa GMA News si Cedric Lee. Siya yung sinasabing nanakit kay Bong Navarro. At ayon sa kanya, ipinagtanggol lang daw niya ang kanyang kaibigan mula sa pag-atake umano ni Navarro. Hindi raw niya kinikilan ang akto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ganito ang itsura ni Bong Navarro sa video na kuha ng grupong nambugbog sa kanya. Ipinakita to sa amin ni Cedric Lee na kasama umano sa grupong yon. Kasama ni Lee ang kanyang ate na si Bernice nang humarap sa GMA News kanina. Sabi ni Lee, kasama rin niya ang kanyang ate nang maabutan ng actor-host na si Navarro na nagtangkaraw halayin ang kaibigan nilang si Denise Cornejo. Kwento nila, may lakad sila ni na Denise noong gabing yon. By the time we got there, it was to pick her up at around 10:30 to 10:45. When we reached the second floor, by the time we approached the door of her condo unit, may naririnig kaming mga sigaw sa loob. We thought may nag-aaway lang. So we opened the door. Fortunately, it was not locked. Dumiretso kami sa loob ng bedroom kasi yung bedroom naman niya walang pintuan, kortina lang. Kasama rin daw nila ang isang dayuhang nagngangalang Zimmer Raz na isang martial arts expert. Sabi ni Lee, sumaklolo lang daw sila kay Denise pero nanlaban si Navarro kaya sila nagkapisikalan. Hindi po kami naghubad sa kanya, naabutan po namin siyang nakahubad. At tinali lang po namin yung kamay niya sa likod dahil pinipilit niyang tumakas at pumapalag siya sa amin. At tinali rin namin yung paa niya para hindi siya makatakbo. Dahil habang tumatawag kami sa maghahatid sa amin sa police station. Sumusuntok din siya pabalik eh. So, kailangan na namin siya talagang upakan. Kaya nabasag yung mukha niya ng ganon. Itinanggi rin ni Lee ang napaulat na pagpapahirap nila kay Navarro at pagkuha umano rito ng video pati na sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Ang maikling video na ipinakita niya sa amin, ito lang daw ang tanging meron siya. Kuha daw ito bago nila ganap na i-turn over si Navarro sa pulisya. Yung mga ibang kaibigan na tinawagan ko is inassist lang ako para ihatid kami sa Southern Police District. Hindi rin daw totoong kinikila nila ang aktor. Nag-alok daw si Navarro na babayaran ng mga nasirang gamit sa kondo sa kaguluhan. With regards to the extortion issue, siya ang nag-offer kay Denise na babayaran niya lahat ng na-damage. So it started from 200 to 500,000. Let me go back to the condo and assess how much the damage to the properties. And then the next day, I texted him, sabi ko sa kanya, Bong, yung na-damage dito, mga nasa almost 800 plus thousand. Pero i-round off mo na sa 1 million, including other moral damages and etc. Yeah? Sabi ni Lee, isang negosyante, pinag-iisipan niyang sampahan ng kasong libel si Navarro. Paglilinaw pa ni Lee, may pamilya na siya at wala silang relasyon ni Denise. Naunang araw naging malapit si Denise at ang ate ni Lee na si Bernice. When I saw that thing, ang initial reaction ko is hindi takot eh. Nanginig ako sa galit. She's really a wholesome kid. Kita mo naman inosenteng inosente, 22-year-old. Handa raw ang magkapatid na tumestigo sa kasong isasampa ni Denise laban kay Navarro. Bong, una nakikiusap ka na ayaw mong lumaki to dahil nahihiya ka sa anak mo tsaka sa career mo. Tapos apparently, ikaw pa nagpalaki neto, binaligtad mo pa kami ngayon. A lot of your other victims called me and texted me, mga ibang kababaihan na nagpapasalamat sa akin sa ginawa ko kay Bong. And they're now also contemplating of coming out and filing charges against him also. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.